So inyo po nakikita ang live video mula sa NAIA kung saan lumapag na nga po ang eroplano kung nalulan si South Korean President Park Geun-hye. At kani-kanina lamang po ay lumapag na nga ang eroplanong ito at inaabangan na po ngayon ang paglabas sa eroplano ng South Korean President. Si President Park Geun-hye ay inihalal noong 2012 bago siya maging Pangulo. Ay nagsilbi siyang mambabatas ng 19th National Assembly at chairperson ng Emergency Committee ng Saenuri Party ng South Korea. Samantala, kamustahin po natin na si Miss Connie Sison. Connie, yes, kamusta dyan sa lugar mo dyan? Actually, nandito tayo ngayon sa International Media Center. No? Tayo nakikimonitor lamang din together with the other media organizations dito mismo sa loob. Ano? At nakita na nga natin na lumapag nga ang eroplano naman ni South Korean President ito nga at nakita natin kanina na ito 11:50 ang kanyang schedule na arrival dito sa Terminal 1 ng NAIA. Ito si President Park Geun-hye at maya-maya ay naasahan natin na anumang oras ay lalabas na nga rin ito at sinalubong din siya ng Philippine delegation. If I'm not mistaken Cedric, kasi hindi ko lang masyado makita from where I am pero parang naaninagan ko na ang dating DFA spokesperson na si Raul Hernandez at I think he's also now the Philippine Ambassador to Korea. That's why siya nga mismo ang sumasalubong naman kay President Park Geun-hye. At alam din naman natin na si South President Park Geun-hye ay naihalal noong 2012 bago maging Pangulo. Nagsilbi si Park Geun-hye bilang mambabatas ng 19th National Assembly at chairperson ng Emergency Committee ng Saenuri Party ng South Korea. So ito nga, inaantabayanan pa rin natin. Alam mo Cedric, talagang kanina na monitor natin yung inyong usapan din ni Salima, halos magkakasunod talaga itong mga pagdating ng mga world leaders sa iba't ibang tarmac nga. Meron tayo sa Balabag kanina kay President Obama, just may Villamor Air Base. At dito naman sa NAIA Terminal 1, inaasahan na lalapag din mamaya pagkatapos naman itong si President Park Geun-hye ng Korea, itong si People's Republic of China President Xi Jinping. So magkakasunod yan, 11:50 tapos 12 noon, but I think medyo maaantala ng koonti itong paglapag naman nitong si People's Republic of China President Xi Jinping, dapat 12 noon dahil hindi pa rin natin nakikita sa ngayon ang paglabas naman sa eroplano nitong si Korean President Park Geun-hye. At nakikita pa rin natin na inaayos pa rin ng mabuti na syempre ang ating mga kinatawan, nakaantabay na dyan ang Philippine delegation natin para sa kanyang arrival. At sunod-sunod yan, pati mamaya naman ay inaasahan naman natin ang arrival naman as 12:45. Sa NAIA Terminal 2 naman, ang Australian Prime Minister na si Malcolm Turnbull. Eto na at nakikita natin may mga bumababa na nga sa eroplano ng South Korea naman na si President Park Geun-hye. Yes, Yeah, Connie, Cedric. we can only imagine kung ano yung kamusta yung security measures na pinapatupad dyan ngayon sa ating mga paliparan dahil nabanggit mo nga kanina, sunod-sunod itong mga pagdating ng hindi lang basta mga leader ng iba't ibang bansa, pero leader ng mga malalaking ekonomiya sa ating bansa, Connie, sa ating mundo, Connie. Nakita naman natin talagang napakahigpit since nung mga last week pa nung tayo nakakakita na ng pagbibigay ng pulisya ng kanilang sinasabi nga nila 100% na talagang pagbibigay ng kanilang serbisyo, lalong-lalo na Cedric, of course after the Paris attacks, talagang hindi natin maikakailan na talagang naging konsiderasyon yan ng Philippine National Police, ng ating AFP, ng buong sandatang lakas na rin syempre ng ating Pilipinas na talagang mag-make sure dahil ito'y 19 world leaders na binabantayan natin. At pagkatapos nung Paris attacks, meron din tayong nakukuha, although sinasabi nga ng PNP ay they're still verifying yung ilang mga threats na sinasabi for APEC, mabuti na yung maging handa. Kaya tayo nasa red alert status sa mga oras na ito. 160,000 PNP officials at talagang pinakalat yan sa buong Pilipinas at kay nilaan. At gayon din 125,000 naman ang mula naman sa AFP at 30,000 personnel. Ganon talagang karami at katagal talagang pinagprepare ng husto itong ang paglapag ng mga world leaders sa ating bansa. And understandably so, dahil hindi naman biro na may mga mangyari pa na anumang insidenteng masama. Huwag naman sana kung may mga ganito tayo mga kasing lalaking
mga pangalan o mga bisita sa ating bansa, Cedric. Okay. So sa ngayon ay inaantabayanan pa rin ang pagbubukas naman ng pintuan pa rin ng presidente ng Korea na si Park Geun-hye. At dumating na rin po kanina doon naman sa may NAIA Terminal 2 ang Prime Minister ng Australia na si Malcolm Turnbull. Yan naman din po ang inaantabayanan din natin. Talagang may mga nasa Terminal 1, meron ding mga lumalapag sa Terminal 2, meron sa Villamor Air Base. At talagang ito ay sunod-sunod, Cedric, 11 na mga heads of states ang inaasahan natin na darating ngayong araw na ito. Tama yun, Connie. Yes, sorry, Connie. Tama yun. Kanina naman pinag-uusapan natin na malalaking mga pangalan o mga high profile na mga world leaders itong magdadatingan sa ating bansa. Pero ito, kita natin halos o simultaneous yung pagdating o halos magkasunod ang pagdating nitong dalawang world leader. Isang papalabas ng eroplano at isang nagtataksi yung kanyang sinakyan ng eroplano, Connie. Oo. Alam mo kasi talagang dito sa kinatatayuan natin, meron tayong nakikita lang din na monitor. Medyo nasa taas tayo, Cedric, hindi tayo nandun mismo sa floor ng media center. Pero sa ating aaninagan lamang dito, makita natin halos simultaneous nga, 12:45 kasi dapat ang dating sa Terminal 2 nitong Australian Prime Minister na si Malcolm Turnbull. At ito namang si Republic of Korea President Park Geun-hye ay 11:50. Pero alam mo, ito nga, maantala ng kaunti itong pagdating dapat nitong si People's Republic of China President Xi Jinping dahil pareho silang nasa NAIA Terminal 1 ng Korea. So dahil sa hindi pa rin natin nakikita ngayon ang South Korean President na si Park Geun-hye ay mukhang matatagalan ng kaunti ang pagdating pa nitong iba pang mga world leaders dahil alam naman natin meron ding epekto yung kahit na konting delay din dito naman sa tarmac, At sa Australia, pinapakita lamang natin, para lamang din na meron lang tayong konting kaalaman, ang Australia po ang ika-12 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo pagdating naman sa gross domestic product noong 2014. Ayon po yan sa World Bank. Ating binabanggit lamang ito, Cedric, para nang sa gayon, ito yung talagang pag-uusapan ng mga world leaders kasi dito sa kanilang APEC Summit 2015. Nais talagang talakayin ng bawat miyembro ng APEC, na talagang mapalakas, hindi lamang yung mga dati ng malalaking mga negosyante, but ang talagang kanilang pagtutuunan ng pansin ngayon ay maisali doon sa kanilang paglago ng mga malalaking negosyante, mas mismo yung mga maliliit na negosyante, Cedric. So, importanteng malaman natin, dahil alam natin medyo itong mga numbers na ito, mathematical numbers, ay talagang magbibigay din ito, it's going to turn out something for the Philippines eventually, kapag sinabi natin, halimbawa, yung gross domestic product ng Australia noong 2014, umabot yan ng 1.5 trillion. So, napakaganda na matularan natin yung mga ganito mauunlad na bansa na miyembro rin ng APEC. So, magandang inspirasyon ito, lalong-lalo na doon sa mga nagnenegosyo ng mga maliliit pa, pero gustong makasabay sa paglago ng Asia-Pacific region. So, yes, Connie, maganda rin siguro banggitin natin pa-ulit-ulit ding na i-report at sinasabi para rin sa kaalaman ng mga kapuso natin pag sinasabing APEC, yung mga world economies o yung mga member economies na yan, iniiwasan talagang pag-usapan yung politika, Connie. Ang pinaka-sinesentro lang talaga sa APEC Summit is ekonomiya. Nababanggit natin ito, Connie, of course, dahil nandito ang sa bansa, sa Pilipinas gagawin, and then dadating ang leader ng China, dumating din ang leader ng US. So ang nagiging tanong dyan is hindi ba talaga o may iwasan ba talaga na pag-usapan, particularly yung girian sa South China Sea o yung politics, kumbaga, but then again, nagpahayag na ang mga heads of economies na iiwasan itong ganitong usapin na political, Connie. Pero nabanggit na nga yan ng China, at least on the part of China, Cedric, na
meron talagang pag-iiwas doon sa usapin ng agawan sa teritoryo ng West Philippine Sea. But on the other hand, nabanggit naman itong si President Barack Obama na magiging central issue nga ito, no, sa kanya namang pagpunta dito, particularly sa APEC. No? So, titignan natin dahil alam naman natin, of course, bilang host country, we also have to be diplomatic about everything na hinihiling din, syempre, ng ibang mga bansang inimbitahan natin dito. Kumbaga parang mga bisita yan sa bahay natin, hindi ba? Na dapat na nire-respeto ang kanilang mga hiling. And on the part of China particularly, ay nabanggit nila na they don't want as much as possible to tackle on those issues dahil kumbaga controversial niyan. And surprisingly enough, ang US nga ay nagsabi na rin na talagang ito naman ang gusto nilang pagtuunan ng pansin. Na yung mismong kanilang pagsuporta, yan din syempre ang ibibigay nila. Ito na, bumubukas na ang pintuan naman ng eroplano ng Korea, no, kung saan At sabay sila nagbukas, Korea, itong eroplano ng Australian Prime Minister. Okay. So, nakikita ho natin dun sa inset, I don't know if you're also looking the same monitor as I am looking now. Yung maliit na nakikita po natin na inset dyan ay ang arrival of Australian Prime Minister Malcolm Turnbull. At yung nakikita naman po natin na medyo mas malaki ay yung arrival naman ng Republic of Korea President Park Geun-hye. So magkasabay silang nagbukas ng pinto. Antabayanan po natin ang pag-arrive naman o ang paglabas, ng mga world leaders ng dalawang bansa. Napaka-exciting ito dahil alam mo, pag nakikita natin na may mga ganito kalalaking mga bisita rin, it means na kahit paano, ito na, may mga lumalabas na, Cedric, sa part naman, sa aeroplano ng Korea. Connie, ano pa natin nakikita? Curious lang ako kasi ang sinabi natin kanina is bahagya madidelay yung arrival ni Chinese President Xi Jinping dahil ngayon pa lamang lumalabas sa aeroplano yung delegation ng South Korea. May posibilidad ba na malipat sila ng runway katulad ng mga commercial flights? Alam mo, Cedric, I cannot say for sure, pero definitely may coordination naman yan, bago pa man. Ito na lumalabas na si Korean President Park Geun-hye na nakapula na kanyang sa kasuotan niya, At mag-isa lamang din ito, Cedric, na lumapag katulad pa rin kanina ni President Barack Obama, wala din itong kasama. At sinalubong nga ni dating DFA spokesperson Raul Hernandez. At patuloy na sinasalubong pala ng ating Philippine delegation. So nakikita natin na napakaganda ng mga ngiti ng ating mga world leaders naman sa paggalapag sa ating teritoryo, sa ating bansa, Cedric. Mabanggit lang natin, Connie, ang South Korea ang isa sa pinakamalalaking trading partners ng Pilipinas. In fact, fifth o ikalima na trading partner ng Pilipinas noong 2014. At meron tayong kabuuang kalakalan sa South Korea na $7.6 billion, Connie.